depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, the answer is pretty common. Wala namang bago sa sagot. Ang solusyon kung lumalayo at umiiwas sa'yo ang isang tao, especially kung yung tao minahal mo or yung ex mo, syempre lumayo ka din. Kasi kapag ang tao lumalayo siya, it simply means na gusto niyang bigyan mo siya ng time. Alam mo yun? Kasi nakakairita kasi kapag ang isang bagay, pinipilit ka sa isang bagay na gusto niya pero hindi mo naman gusto. Simple lang yan, wala ka sa loob niya. Huwag mong pilitin. Wala siya sa loob. Wala sa loob niya, nakausap ka, wala sa loob niya yung ganito. Ngayon kung pipilitin mo siya, mauumay siya, mawawalan siya ng gana. 'Di ba? Kapag ang tao pinipilit mo sa isang bagay na wala sa loob niya, hindi siya natutuwa. Hindi siya nag-e-enjoy. Kaya kung lumalayo siya sa'yo, tapos pinipilit mo naman na lumapit siya sa'yo, paano niya may enjoy yung buhay niya, 'di ba? So, ang mararamdaman niya sa'yo, umay. Ganun lang kasimple yun. Umay ang mararamdaman niya, given that situation. Kasi gusto mong solohin yung attention niya eh. Yung attention nga niya wala na sa'yo eh. 'Di ba? Kaya ka nga hiniwala yan eh. Kasi kung talagang yung attention niya nasa iyo, mahal ka naman niya, hindi naman siguro kayo aabot sa ganyan. Pero dahil naghiwalay kayo, abay, baka ayaw niyang i-fix, lalo na kung siya yung nandump sa'yo. Tapos ilang ayaw pa rin makipagbalikan. Huwag mong pipilitin. Yun yung wag na wag mong gagawin. Kasi hindi siya matutuwa. Kasi kung talagang gusto ka niyang bumalik, or gusto niyang makipagbalikan sa'yo, kusa namang yung darating sa buhay niya. Hindi mo kailangan puwersahin, hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan gamitan ng kung ano-ano. Kusayang darating sa kanya. Kasi kapag pinilit mo, hindi siya matutuwa, hindi niya ma-enjoy yung moment niya. Parang ang nangyayari, binibigyan mo siya ng sense of responsibility sa'yo na hindi naman niya gustong maging responsable. Kaya imbis na lumapit siya, lalo siyang iiwas sa'yo kasi nga, naririndi siya, nauumay siya, natitiktikan yung utak niya at parang gusto niya ng peace of mind. Kaya kapag nakipag-space yung mga exes nyo, edi enjoyin nyo na lang yung space na yan. Wag kayong magulo, di ba? So ngayon, ang tanong nyo sa akin ngayon, paano ko gagawin to? Mahal na mahal ko nga, coach. Kumbaga, siya yung laman ng isip ko sa umaga, siya yung laman ng isip ko sa gabi. Paano ko lalayo sa kanya? Siya nga yung dahilan, namimiss ko nga siya lagi, ganito, ganyan, ganun. Alam mo yun, coach, mahal na mahal ko, paano ko lalayuan? Yun yung topic natin ngayon. Paano kita bibigyan ng courage na layuan siya? Kasi una sa lahat, alam ko na hindi madali ang gusto nating gawin na lumayo ka. Huwag na tayo magmaang-maangan pa. Isa to sa mga pinakamahirap na bagay is yung encourage kang lumayo sa kanya. Dito ka nahihirapan. Kasi nga namimiss mo, gusto mong kausap, napapraning ka, ganito, ganyan. Pero lagi mong tatandaan, wala naman tayong magagawa. Alam mo yun? Hindi mo pwedeng ipilit. Hindi mo pwedeng ipilit. Kasi lalo lang masisira. Lalo lang papangit. Ang pinakamagandang gawin mo ngayon is tanggapin mo yung sitwasyon na pangit talaga ang sitwasyon ngayon. Yun, tanggapin mo muna yun. Kapag tinanggap mo na hindi ka niya gustong kausap, tinanggap mo na parang ayaw niya yata akong kausap, ayaw niya yata akong ganito, sige, bibigyan ko muna siya ng space. Sige, magpapakasaya muna ako, susubukan ko. Kapag tinanggap mo yung katotohanan na nasa ganyang sitwasyon ka na, though hindi mo gusto, pero yan yung starting point eh. Acceptance is the starting point. So, once you accepted na yung situation nyo is warak na, kumbaga basag na, hindi mo na pwedeng ipilit pa, 'di ba? Parang lalo na lang masisira kapag pinilit eh. Parang damit na hindi mo na kasya. Halimbawa, yan damit, hindi mo na kasya. Hindi ko na kasya tong damit na to. Talagang kapag sinusuot ko, hindi na ako makahinga, sikip na ako. Ano gagawin natin? Gustong-gusto mo yung damit. Kailangan naman ipilit natin, lalong sasagwa, lalong masisira yung damit, 'di ba? So, iligpit mo muna yung damit, pagkatapos mag-diet ka ulit. Pag nag-diet ka, darating ang panahon, masusuot mo na yung damit. Di ba? Ganun lang yung illustration, ganun lang kasimple. Kung hindi angkop sa'yo yung sitwasyon, tanggapin mo muna na hindi acceptable sa'yo, pero tanggapin muna natin. Na lumalayo siya, hindi kanya gustong kausap, tanggapin muna natin. After nating tanggapin,
Matatanggap din natin yan eventually, then doon natin gawin yung technique ng paglayo. Dahil the more na lumalayo tayo, the more na nabibigyan natin siya ng chance na isipin tayo. 'Di ba? Mas iisipin ka niya eh kapag nilayuan mo. Sige, layo, sige diyan ka muna. Malis ka muna diyan. Diyan ka muna. Stay ka muna diyan. Dahil kapag ginawa niyo yun, iisipin ka din niya eventually. Pag inisip ka niya, darating yung punto na he or she will come back sa'yo. So, that's the thing that I can guarantee once na ginawa mo to ng tama. Anyways, kung nalilito ka pa rin, you can give us a message sa page namin for one-on-one coaching. And definitely, I can give you an advice for that. Thanks for watching.